Awkward mga ka-farmers, no? Ganon ka-awkward sa ating paningin. Ayan o, manipis ang balahibo. Ito pa guys, mabanggit ko. Hi mga ka-farmers, magandang araw po at mapagpalang araw po sa ating lahat. Welcome back po sa aking channel ngayon. Ang topic natin ngayon sa video na ito ay nais lang po namin i-share sa inyo ni Mrs. po. Ang kanya pong sinabi sa akin na ang mga backbone po sa aming mga biik na to, mga baboy na to ay nawala na po. So direct to the point tayo guys sa ating topic ngayon. Ang mga baboy na to ay nakaubos na po sila ng 3 sako na starter, no? Tama? No? So, kahapon guys ay nag 2 weeks old sila simula po sa pagbili namin sa kanila. Tapos kaninang umaga po ay nagbukas ulit ako ng panibagong 2 sako na starter feeds. So, out of 8 sacks po na starter feeds na aking binili, yung unang starter feeds po ng 8 sako na binili ko noon. Bulto kasi guys ang ginawa kong pagbili noon. So meron pa akong natitirang 5 sako. And then kanina, nabuksan ko ang 2, meron pong natitirang 3 sako na close pa ho ang sako. So atin pong i-focus dito ang ating topic sa mga backbone. Yung salitang backbone po sa baboy. Kung inyo pong naalala mga kababayan, mga ka-farmers dyan, talaga namang pinag-honest ko sa inyong lahat, no? Pinag-honest ko po sa inyong lahat sa pamamagitan po sa pag-public ko sa aking mga biik na ito noong araw na binili ko sila, panahon po ng tag-ulan. Meron pa nga pong bagyo no? Hindi pa ho nakalabas sa Pilipinas ang bagyo. Okay, so talaga namang nakita po natin yung pong backbone ng ibang biik dito ay lumabas po talaga. Saan ba yung maliit? Saan? Yan. So yan mga ka-farmers, yan ang pinakamaliit, no, gamay na siya guys sa una. Siya po ang pinakamaliit ng biik na yan. Siya po ang umabot ng 8.20 kilos body weight kung hindi po ako magkakamali. Kung sa Cebuano ng gasal ang bukog, talagang halata na makikita natin yung backbone po sa kanyang likuran. Sa awa po ng Diyos na gabay niya sa akin, ay okay na guys ang kanilang katawan ngayon. Medyo okay na po, I mean. Kasi nga po, lumapad na ang kanilang mga likuran. Ayan guys, siya po ang the smallest piglet before sa pagbakal ko o pagbili ko sa kanila. Tapos ngayon ay parang kunti o wala na talaga? Wala na talaga. Wala na talaga. Ayan. Dati kasi pati ribs niya eh. Ayan. Okay, tune in tayo ha. Kasi nga po, meron akong isi-share na mga iilang mga words regarding sa mga nag-comment dyan, no? Ibang nag-comment, yung pong nagsabi na malalaki ang tiyan, dagko ang tiyan, gagmay og lubot or puwitan. Tungkol dyan sa salitang iyan, sorry guys, hindi ko na lang po babanggitin kung sino man pong taga-suporta natin dyan ang nagsabi. Pero ang kanyang sentence po, malalaki ang tiyan, tapos maliliit ang paa at ang kanyang puwitan. Totoo po yan mga ka-farmers. Hindi ko po yan itinatanggi. Dahil nga po sa pinagtapat natin sa inyo dyan, pagbili ko noon sa mga biik na to, payat po talaga ang iba dito. Siguro 2, 3 lang. O 2 o 3 I mean. Ang magandang katawan dito guys. Yung nakahiga, yung manipis ang balahibo. Lapit na nga natin saglit. Ito yan guys, ang umabot ng 14 kilos at kalahati. Yan Dito muna tayo sa sa salitang nag-comment na malalaki ang tiyan, maliit ang puwitan. Totoo po yan kasi ganito yan Base po sa aking naranasan sa mga biik na ito, yung araw po mismo ng pagbili ko, sobrang payat po at maliliit ang karamihan dito. Speaking of payat, pag pinakain natin ng marami, syempre po, lumalaki po yan or lumulubo ang kanilang katawan. Yung bagong kain sila sa dry feeds, no? Dry feeds, marami silang nakain. Napapansin po natin or atin pong makikita sa baboy, pagkatapos nilang kumain ng dry feeds, busog na, magpapahinga yan. Yan. Muhigda na sila guys, no? Hihiga yan. Ngayon, hindi pa sila nakainom ng tubig. Hindi pa yan lulubo ang tiyan.
Pero take note beginners, pag yung baboy after kumain ng maraming feeds at nakainom ng tubig, bigla po yung lulubo ang tiyan. Kaya ang nangyari po sa ibang video or kadalasang video na akin pong na-upload dito sa batch na to, malubo po ang kanilang mga tiyan kasi nga po sobra sa busog. Talagang sinadya ko po, kinausap ko si misis ko, sabi ko, mas maganda siguro gawin natin ang semi-ad libitum or ad libitum na pagkain. So sa ngayon, okay na guys ang kanilang katawan. Medyo okay na, I mean. Ayan o, manipis ang balahibo. Ito pa guys, mabanggit ko. Meron ding nag-comment, may halong Bisaya daw baboy natin. Kahit ako ganyan din. Okay, ganito guys, sa ating pag-uusap ngayon, or I mean sa video na ito, gusto lang din po namin i-share sa inyo ang aming saloobin tungkol po sa nagsabi na, Kuya Dodong, yung baboy mo may lahing Bisayang lahi, yung native pig na lahi. Okay, ganito guys. Una, pagbili namin sa mga baboy na to, kahit ako guys, honest to goodness medyo nagkaroon ako ng damdaming, ano bang tawag to, yung nadismaya. Kasi nga po maliliit. Pero, sa totoo lang, ang ginawa ko, sabi ko, try ko tong pakainin ng sakto. Sa loob ng 2 linggo hanggang ngayon po sa araw na to, ngayon sila ay 15 days old na. 15 days old na sila ngayong araw sa video na ito simula po sa pagbili namin sa kanila. Para ma-confirm ko, ang nag-comment na may halo daw Bisayang baboy or native pig. Ngayon, sa aking paningin, wala pong halong native pig. Okay, wala pong halong native pig itong mga baboy na to sa akin lang sa loobin, sa aking pagpsycho sa mga baboy. Ang ginawa kong pag-checking, pinapunta ko si technician, sabi ko, sir, kung may time ka, punta ka dito. Yan. Alam niya na yan guys kung meron akong sinasabing ganun. Siya ay dumating sa amin. Siyempre, nag-alcohol tayo, nag-spray tayo sa kanya, kasi nga po siya ay talagang may trabaho sa field dito lang sa amin. Pero yung kanyang pinupuntahan ng mga field guys ay wala pong kaso ng ASF. Ganun pa man, dinesNP ko si technician, tapos sabi niya sa akin, tignan natin sir yung baboy mo. Pagtingin niya, sabi niya, hindi naman to sir Bisaya or wala naman tong lahing native pig. Gawin mo lang sir Dodong, pakainin mo lang ng husto. Busogin mo lang sa bawat kain. Yun po ang tip ng aking technician. Pero kung sakali man talaga guys na may halo talaga, kasi hindi naman tayo sobrang sobrang magaling, no? Kunti lang naman kasi ang alam ni Dodong Biliran sa pag-alaga ng baboy. Honestly, ganyan po ang totoo. Ganun pa man, may halo man ng native pig ito o sa wala, try ko na lang pong gawin na sila po ay akin pong arugahin ng sakto-sakto lang. Then tayo po ay magpapatuloy pa rin sa pagbabahagi po ng mga simpleng kaalaman, simpleng idea para po sa mga baguhan dyan. So mga ka-farmers, babalikan ko lang po ang sinabi ko kanina na yung tungkol sa mga nag-comment na butirek ang tiyan. Ibig sabihin mga Tagalog dyan, butirek is yung malubo ang tiyan, dagkog tiyan, malalaki ang tiyan. Tapos maliliit po ang kanilang mga puwitan. Inaamin ko po yan, totoo yung mga sinabi nyo dahil nga po sa nakita nyo sa vlog ko, talagang kasi sila guys payat sila kaya bigla ko silang inapplyan ng semi-ad libitum or ad libitum na pagkain. So sa bawat pagbangon nila, bawat pagising babangon, meron pong pagkain sa pasungan. Ngayon lang po guys nagkaganyan, kumunti ang feeds na dry dahil nga po since na lumapit ako sa kanila, ay kakatapos lang po nilang kumain. Tulog kasi sila kanina kaya hindi ko muna sila nilapitan kasi once na natutulog sila tapos malakas yung boses ko during my filming ay maisturbo sila sa kanilang pagtulog. Then once na sila ay laging maisturbo sa pagtulog nila, maapektuhan po ang kanila pong paglaki. Ayan. So, ganun ka-awkward mga ka-farmers, no? Ganun ka-awkward sa ating paningin, sa ating mga mata, na pagpayat ang biik, tapos bigla nating pakainin ng pakainin, lulubo ang tiyan, ay hindi magandang tignan. Parang guys hindi bagay sa kanyang katawan. Hindi bagay sa kanyang katawan na sobrang payat niya, sobrang liit niya, tapos palakain naman siya, then biglang lumubo ang kanyang tiyan. Ganun ka-awkward sa ating paningin. Pero ganun pa man po ang status sa aking mga biik na ito, mga baboy na ito, okay na po ako dito kasi medyo na sila, okay na ang kanilang katawan, nawala na po ang kanilang backbone. Yan guys ayan. So manipis ang kanyang balahibo. Ang iba naman dito,
katamtaman lamang. Ayan guys, bumangon na naman yung ibaw para kumain po. Sisimot-simot sila guys sa naiwang feeds dyan sa pasong ano. Shoutout po kinakabayang Joselina Radok watching from Chateau Negros Oriental, Lelebeth Ilagan, Dindo Makoy, Clito Palomar watching from Saudi Arabia, Sidro Sonro, Jonathan Pilanti, Victor Pires Villamor, Biloy Antonio, El Binondo Mental, Rivin Dindo, Rose Ann Tumambing Batyaw at kaninyong tanan viewers. Shoutout po sa inyo. Ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement mabibili po sa Agrivet stores nationwide. Kung hindi ito available sa inyong lugar, maaari po kayo mag-direct order sa Shopee sa KBM Agrivet Lines. Pwede rin sa Facebook page ng King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Link nila ay nasa description. O pwede po kayo mag-text o tumawag sa kanilang cellphone number 0917-795-0220. Available po ang COD or cash on delivery. Ka-farmers, kung ikaw po ay bago pa lang dito sa aking channel, kung hindi ka pa ho nakapag-subscribe, mag-subscribe ka na po and i-click mo ang notification bell para po updated ka palagi sa mga bago ko pong upload sa simple video sa pag-aalaga ko po ng baboy. God bless po sa ating lahat mga ka-farmers and peace out everyone!